Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon si former Senator Kiko Pangilinan, ano? Mayroong post ni Crisette Laureta Chu. Sabi niya, Kiko in 2016, Marcos was buried in libingan ng mga bayani, but he will not remain buried there. We will undo this monumental injustice. May panood akong video si ex-Senator Kiko, galit na galit siya, nagsasalita. Ipapahukay natin yan, yung libingan ng Marcos Jr., hindi siya dapat mailibing sa libingan ng mga bayani. Tanda ko yan yung video na yun. Galit na galit siya, nagsasalita. Hinahanap ko, hindi ko na mahanap I don't know sa inyo kung napanood nyo yung video na yun na ipapahukay niya. Ang original na nagsabi na ipapahukay Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, itong si ex-Senator Kiko Pangilinan. Pangalawa na lang itong si BP Inday Sara. So, yan. Kiko in 2016. Ulitin ko. Ang statement niya, Marcos was buried in libingan ng mga bayani, but he will not remain buried there. We will undo this monumental injustice. Ibig sabihin, galit si Kiko Pangilinan sa mga Marcoses. But, Kiko in 2024, sabi ni Crisette, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Sabay pakita ng picture. Yan, yung nakita nyo sa thumbnail. Yan, picture ni Kiko, PBBM, FL Lisa, at saka si Sharon Cuneta. Okay na. Forgive and forgets, naging magkakaibigan na. Ay, nako. So, ulitin ko sinerch ko yung video ni Kiko Pangilinan na galit sa pagpalibing kay former President Marcos. Ito na lang nahanap ko. Parang press conference na lang. Yung pagtutol nila sa pagpapalibing. Liberal, tinututulan ng taong bayan. Ngayon, habang tayo po'y nagsasalita sa iba't ibang parte ng ating bansa, may mga protesta dahil sa mga pangyayaring ito. Sabi nga ng ating Vice President VP Leni, hindi lamang hidden wealth ang usapin ng Marcos, ngayon hidden burial pa. Dahil saan ka nakakita, at sabi rin ng ating Vice President, ang bayani pinaparangalan. Pag siya'y nililibing, dapat bukas sa lahat at dapat kinikilala at natutuwa at nagsisilbing inspirasyon sa lahat. Pero dito, tinago yung kanyang paglibing para bagang kahiya-hiyang ipaalam na nililibing natin ang isang diktadura sa libingan ng mga bayani. Na totoo naman, kahiya-hiya at katawa-tawa. Sabi ko nga, magiging laughing stock tayo sa buong mundo dahil pinatalsik natin yung diktadura noong 1986 dahil sa pang-aabuso, pagpatay, pagnakaw, at ngayon nililibing natin sa libingan ng mga bayani. Okay. So yun, yung pagpapalibing, nakakahiya, sabi niya. Ngayon, hindi na nakakahiya, magkakaibigan na. Ito, another video sa Senado naman, nung nagdesisyon na ang Korte Suprema na walang nilalabag na batas, yung desisyon ni PRRD na ilibing si dating Pangulong Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ito, sa Senado, mayroong initiative na itong mga dilawan, Pangilinan, Ontiveros, Dilima, na gumawa sila ng resolusyon expressing the sentiment of the Senate na hindi bayani si Marcos, hindi siya karapat-dapat ilibing sa libingan ng mga bayani. Kaya lang,
nabigo sila. Okay, pakinggan natin itong video na ito kasama si Pangilinan sa kumontra sa pagpapalibing. Kasama si Ralph Rector na Finance Secretary ngayon. Nako, grabe. Di kung maipasa sa Senado ang resolusyong inihain ni Senator Risa Hontiveros na nag-uudyok na maglabas ng panig ang Senado kontra sa pagpapalibing kay dating President Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. 8 senador ang bumoto pabor dito. Kumusta naman yun si Senator Hontiveros? Anti-Marcos na ba? Di ba? Kaibigan na? Sila nang ginagamit na ito ng Hontiveros. Wala, talagang friends na talaga sila with Marcos. So, grabe. Noon, number 1, Hontiveros na kumukontra sa Marcos. Ayaw niya yung paglibing ng Marcos Sr. sa libingan ng mga bayan. Ngayon, kaibigan na. Okay. Si Kiko Pangilinan naman, magsasalita dito mamaya. Sila ay sina Senator Bam Aquino, Leila De Lima, Franklin Drilon, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Grace Poe, Joel Villanueva at Senate President Coco Pimentel. Hindi naman pumabor dito sina Senators Richard Gordon. Okay, Grace po, tumutol noon sa pagpapalibing kay President Marcos Sr. Ayan. Grace po, Pangilinan, Drilon, Dilima, Ralph Rector. Basta yung mga tumututol noon, wala na, puros kaibigan na ng mga Marcoses ngayon. Sabi. Gringo Honasan, Panfilo Lacson, Manny Pacquiao, Tito Soto at Cynthia Villar. Samantala nag-abstain naman sina Senator Sonny Angara, Nancy Binay, Cheese Escudero, Sherwin Gatchalian, Ralph Recto at Miguel Zubiri. Para sa mga naturang senador, hindi lang ito issue kung si Marcos ay isang ngabang bayani dahil kailangan tignan rin anya kung ano ang nakasaad sa batas. Existing laws do not prohibit it. This does not give an imprimatur that the late dictator is a hero. I quote the court's decision that the proposed interment is not equivalent to the consecration of Marcos' mortal remains. Ako naniniwala din ako na hindi bayani ang dating Pangulo, ang Pangulong Marcos. Siguro kaya siya pwede ilibing doon ay dahil Yan si siya Recto. naging dating Pangulo, naging dating sundalo, pero para sa akin hindi bayani ang dating Pangulo. At dahil 20 Ralph Recto, hindi bayani si dating Pangulong Marcos Sr. Ano na ngayon? Wala na, Finance Secretary na ng Marcos Jr. So, ganyan po ang politika natin dito sa Pilipinas. No permanent friends, no permanent enemies. Kung senador ang bumoto, kailangan ng 11 boto na pabor sa resolusyon ang makuha upang maipasa ito. Ang ibang senador naman na dismaya sa pagkakataong maihayag na Senado ang panig nito sa issue bilang co-equal branch ng hudikatura. Senate is a political body and is therefore has every prerogative to express its views, especially on a political issue such as what we voted upon. There is nothing wrong with going against the decision of the Supreme Court, especially under these circumstances. We maintain our respect of the Supreme Court as being officers of the law. Maaari nating sabihin bilang isang Senado na bagamat kinikilala natin ang maging resolusyon ng Si Pangilinan. sa taas-taas sang hukuman, hindi mo tayo sumasagot. Noong nakarang linggo, idineklara na ng Korte Suprema na walang lalabagin na batas kung ililibing ang dating Pangulo sa libingan ng mga bayani. Pero ang huling desisyon ay nakay Pangulong Rodrigo Duterte pa rin. Samantala, hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nag-aanunsyo ang Malacanang kung kailan isasagawa ang pagpapalibing sa dating diktador. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Senate of the... Okay, so makita niya, diktador
tawag nila noon sa Marcos Sr., diktador, diktador, diktador. Yan, yung mga dilawan ngayon. Yan ang mga number 1 na anti-Marcos noon. Pangilinan, Recto, Hontiveros, De Lima. Ngayon, nagpapasalamat na si ex-senator De Lima kay Marcos Jr. dahil sa kanyang paglabas galing sa ano. So, ganyan na po. Tawag nga dyan, yung nabasa kong comments is kain suka. Kain suka moments. That's the reality sa Philippine politics.